Praise God. So nung nakaraan po ay pinaksa natin nga po yung kahalagahan ng yung tamang pag-a-apply ng salita ng Diyos. Sapagkat nung araw, nauso yung yung pag meron kang katanungan, no? Ano kaya ang kalooban ng Diyos? Bilang gaganon ka sa Bible, tuturo ka. So baka ito yung kalooban ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos, sabi ko nga, na habang tumatagal ay lalong nagliliwanag yung katotohanan ng kanyang salita sa ating buhay. Yung sinasabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word. Diba? Bilang tayong lahat ay mga anak ng Diyos, natuklasan natin na tayo rin ay katawan ni Kristo, tayo yung templo ni Kristo, tayo rin yung mga kamanggagawa ni Kristo. Tayo yung ambassador of Christ. Minsan pag nanonood ka ng mga movie, mga istorya, no, 'di ba, merong mga senaryo na merong isinusugo sa isang lugar para, 'di ba, para magiging siya yung tagapagligtas. At yung kanyang tungkulin ay ipinaliliwanag sa kanyang magaling na dapat niyang gampanan. 'Di ba, sa mga istorya, yun ang poproteksyonan mo, yun ang iingatan mo. Alam niyo, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nakikita natin meron din tayong tungkulin. Meron tayong layunin habang tayo ay nabubuhay. At ang pinakamaganda, hindi po yun yung katang-isip lang. Hindi siya parang imahinasyon lang. Kung hindi katotohanan, kung bakit tayo nabubuhay sa lupang ito, ay meron tayong tungkulin at may plano ang Diyos. Unang-una sa ating mga sarili, matuklasan natin kung ano yung kanyang ipinagagawa at ano yung kanyang kalooban habang tayo nabubuhay. At ang isa sa naman natuklasan natin ay yung sinasabi ng John chapter 6. Dahil marami nung unang sumusunod kay Jesus, after lang kasi sila dun sa mga signs, yung pinakain sila. Pero sabi ni Jesus, hindi doon. Kung makikita nga natin doon sa bandang una noon, sa John chapter 6:14. Kaya nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. So, sila ay naniniwala that time dahil doon sa mga tanda na siya talaga yung propeta daw ng Diyos. Pero hindi pa rin fully. Ibig sabihin, hindi rin nila matanggap na siya yung Kristo. Propeta lang. At sabi dito, meron ding error sa kanilang paniniwala. Kasi nung makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. 15, nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. Ibig sabihin, di niya pinayagan yung mga tao na gawin sa kanya yon. Kung pag-aaralan natin, naniniwala na sila. Pero anong problema? Kasi ang problema ay hindi pa rin nila nauunawaan. Kasi dito sa verse sa 26, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kung hindi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. So ang dahilan lamang kung bakit sila ay patuloy na lumalapit kay Jesus ay yung kanilang pakinabang na sila'y nakakain. And then ang sabi sa verse 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kung hindi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. And then 28, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Diba? Mahalaga na maunawaan nila, ano ba talaga yung ipinagagawa ng Diyos? Sabi ng 29, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yung kanyang sinugo. So, hindi pa rin pala talaga lubos yung kanilang believe o yung paniniwala. Kasi doon sa 15, naniniwala sila na
siya'y sugo at propeta at gagawin nga nilang hari eh. Kaya lang, dahil hindi yun talaga yung pinakalayunin ni Jesus, dahil ang dalangan niya ang kaharian ay heavenly and eternal, hindi pa nila kaya maunawaan yon, no? Kaya siya'y tumakas at nagpunta sa bundok na mag-isa. Dahil hindi yon ang kanyang gusto, yung earthly kingdom. Ang gusto niya maunawaan nila yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya, sumusunod lang kayo sa akin dahil sa mga bagay na pagkain, nasisira, napapanis, pansamantala. Sumunod kayo sa akin dahil sa yung tinapay na hindi napapanis at hindi nasisira. Kaya yung context niyang John chapter 6 hanggang sa dumating sila sa ako ang tinapay ng buhay, 'di ba? So makikita natin malinaw yung ipinapagawa ng Diyos. Ito, primarily naka-address ito sa mga Hudyo. Pero pwede rin natin itong kuhanin na ang pinakalayunin ng Panginoong Jesus ay eternal life, heavenly and spiritual. Na habang tayo nabubuhay, napaka-palad natin na ang pinakamataas na blessing ay hindi temporal. Although, kailangan natin yan temporal kasi kasama sa proseso ng Diyos yan sa buhay ng tao. Na ang ating temporal life sa physical ay staging point, pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat tao. Kaya yung sinasabi ng Hebrew 9, di ba? Na kinuha ni Jesus yung hatol, minsan lang mabuhay ang tao pagkatapos ay kamatayan. Kinuha ni Jesus yon at ipinapakita doon na ang sumampalataya sa Kanya ang mayroong pinakamataas na antas ng blessing. So, sana makita ninyo yung habang tumatagal yung ganda na mayroon tayo sa ating pag-aaral at nakukuha natin maliwanag ang kapahayagan ng Diyos habang tayo'y nagbabasa, nag-aaral ng kanyang mga salita, ay nagdudulot ito ng tunay na kapanatagan at kapayapaan sa buhay. Sapagkat iba't iba yung ating nararanasan sa lupang ito. Diba? At mawawala sa atin yung paghatol. Mawawala din sa atin yung pagkahabag sa sarili. Kung meron tayong mga experience na minsan ay parang hindi maganda o nasa mababang kalalagayan. At hindi rin naman tayo magiging palalo kung meron tayong mga panahon na napakaganda yung ating kalalagayan sa buhay sa lupang ito. Dahil blessing din na masasabi natin, pero hindi doon ang talagang pinakasukdulan, perfection, na kaligayahan na dapat makamit ng tao. At yun ay walang iba kung hindi yung Diyos, yung kanyang pangako, yung kanyang kalooban. Kaya doon sa 6:40, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. Kung hindi, ibangon sila sa huling araw. So ito talaga naka-address sa mga Hudyo. Dahil future pa yung huling araw sa kanila. At yun ay pinag-aralan natin last week na yung end of the world, yung Greek word nun ay oikonomy, yung mga lugar na sakop ng pamamahala ng Roman Empire that time. Kaya di ba pinag-aralan natin yung pangangalat ng mga Hudyo sa iba't ibang bansa. At yun yung tinutukoy na kailangan daw ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa buong sanglibutan, into all nations. At yun ay para doon sa mga Hudyong nasa pangangalat sa iba't ibang bansa. At makikita rin natin na yun ay ginanap ni Apostol Pablo doon sa kanyang journey nung kanyang pangangaral ng ebanghelyo, dahil sa kanya ipinahayag talaga yung mystery ng gospel, ay napangaral niya ito doon sa buong mga bansa na pinangalatan ng biological nation Israel. Para mag-witness, para talagang i-witness sa kanila yon. Dahil yun ang priority muna ni Jesus. Siya'y isinugo muna doon sa mga Hudyo, sa mga Israelita. So sana nagiging malinaw po sa inyo ito para mawala na sa atin yung confusion or yung pagkalito or pagkaligaw. Napakahirap kasi nung naliligaw tayo sa pagkaunawa kung ano yung talagang sinasabi ng salita ng Diyos. At yun po yung magiging maliwanag. Okay. So, nung nakaraan, pinaksa din natin na yung 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 to 5, ang sabi doon, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nagkikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming
pakikipaglaban ay hindi naukol sa laman. Kung hindi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Okay. Nung nakaraan ay pinaksa natin yung sinasabi na tunay na pagpapakababa at pagsunod. Tunay na submission sa Diyos ngayon sa bagong tipan ay walang iba kung hindi itong pagtalima natin sa ginawang pagsunod ni Kristo. Kaya sabi doon, and bringing into captivity, dinadala sa pagkabihag, every thought, ang bawat isipan. Saan? To the obedience of Christ. Okay? To the obedience of Christ. Yung maraming tao, marami na yan, kailangang tumalima, yan, bawat isipan, binibihag, kailangan tumalima to the obedience of Christ, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Ito po yung obedience ni Kristo. Kasi siya yung sumunod. Yun yung makikita natin sa Philippians chapter 2, verse 6. Na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Si Christ o si Jesus yon. Kung hindi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Pag sinabi po nag-anyong alipin, yung ipinanganak siya, 'di ba, sa ilalim ng kautusan. Pinag-aralan natin yung Galatians 4 na pag ikaw ay nasa kautusan, ikaw ay nasa pagkaalipin. Sabi niyan, kung di ba kung sinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, una sa mga Hudyo. Kaya ang kanyang pagkamamamayan, Hudyo, at he is under the law. Kaya siya alipin ng kautusan, kailangan niya magpasubmit. Tapos, ang sabi nun sa verse 7, kung hindi ba ko sinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. 8, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Saan? Doon sa kautusan. Yung Matthew 5:17, hindi ako naparito para sirain ang kautusan at ang mga propeta. Kung hindi ako naparito upang tuparin. Yun yung kanyang pagpapakababa at pagiging alipin. Nagpasubmit siya sa ilalim ng kautusan ni Moises hanggang sa kamatayan, sa krus. Siya yun yung pong obedience of Christ hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 10, ito yung tunay na pagpapakababa at pagpapasakop or pagsunod to the obedience of Christ. Sa Tagalog lang nakaka-confuse kasi sa Tagalog sa pagtalima kay Kristo eh. Dapat nakalagay doon sa ginawang pagsunod ni Kristo. No? Ang sumunod sa Ama, si Kristo. Doon sa kanyang pinakatungkulin na tubusin una ang mga Hudyo, di ba? Ay kanyang ginanap at kumpletong tinapos. Yung tinatawag na finished work of Christ. Pag sinabing finish, kumpleto. Kaya yung sumampalataya ay tayo ay naging ganap, inaring ganap. Dahil pinaniwalaan natin na yung ginawa ni Kristo ay para sa lahat, para sa atin. Una sa mga Hudyo, kaya sabi ng Romans 1:16 hanggang 17, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Primarily sa mga Hudyo. Kaya maunawaan natin yung unang layunin niya, una sa mga Hudyo. Pagkatapos, para sa lahat ng tao. So makikita natin ito ay napakahalaga. Ngayon, tingnan uli natin yung 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban, so meron bang laban? Meron bang warfare? Yes, there is warfare. Ano yung pakikipaglaban? Tingnan natin magaling. Spiritual warfare ba? Yun bang yung casting of devils, casting of mga evil spirits? Hindi. Makikita natin dito ang warfare, ang sabi niya ay, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman. Kung hindi sa harapan ng Diyos, ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. So, yung pakikipaglaban daw ay gigibain yung fortress o yung pinakakuta. Alam natin sa digmaan, ang target una ng mga naglalaban ay yung kuta. Kaya minsan yung mga, 'di ba, yung
nung nagkaroon ng alitan ng Israel at US kontra sa Iran. Tapos bumuwelta ang Iran. Ang tinitira nila yung mga base ng US sa bawat lugar na malapit sa kanila. Inuupakan yung mga base nila, yung parang pinakakuta. Yun, doon sila yung militar nila doon naka-base. So, sa warfare, una munang tinitira yung kuta kasi andun yung stronghold, andun ang kalakasan. Kailangan bumagsak yung malakas na kuta nila. Sa pananampalataya, sa sinasabi ni Paul, sa pakikipaglaban, ang ginigiba yung kuta. At ano yung stronghold? Ano sabi ng verse 5? Na siyang gumigiba ng mga maling haka, imaginations. Bakit? Tapos sabi diyan, at ng bawat bagay na matayog, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng mga pag-iisip para tumalima dito. So makukuha natin na ang warfare ngayon is not parang spiritual na kalaban ay kadiliman. Kung hindi, masasabi natin dahil yung doktrina ni Jesus Christ, aral ni Kristo ay napakahalagang maging maliwanag sa isip at sa puso ng bawat mananampalataya para makita natin yung tamang pagsunod at pagpapakababa kay Kristo. Di ba? So, ang ginigiba, yung mga maling kuro-kuro, yung mga maling haka. Sabi diyan kasi, maraming mga believers ay ang turo yung spiritual warfare, yung prayer, yung tinatawag na palayasin ng mga demonyo sa mga mananampalataya, na ang mananampalataya ay pwede pang maposes ng masamang espiritu. Alam nyo, naalala ko nung ako nag-aaral sa Bible School, first year kami hanggang second year yun eh. 2 taon yung Bible School. Kung tawagin sila yung sophomore, kami yung pressman. Dahil ang aral nga is pwede pang makagawa ang masamang espiritu sa isang mananampalataya pagka ikaw ay nagkakasala, nabubuhay ka sa kasalanan, ikaw ay mapuposes. So, kasi naka-inject yun sa isipan. At meron dong isang estudyante, second year na babae, na medyo magulo ang buhay, pero pumapasok siya. Estudyante siya. Pero alam nyo nangyari, gabi noon nagpe-prayer meeting, biglang habang nagpe-prayer meeting, so nagpupuri, biglang nag-speak in tongues, and then biglang yung isa ay biglang naging wild, at yun narinig ko na lamang na mga nagre-rebuke kasi na-possess daw. So, sa pag-aaral natin, magkakaroon ka ng katanungan. Dahil malinaw na yung mga bisa ng ginawa ni Kristo ay delivered ka na. Di ba? Colossians 1:13, He had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. So, at winasak na nga yung gawa ng kaaway. Nasabi ng 1 John chapter 3 na si Jesus ay naparito para winasak niya yung gawa ng diablo. He came to destroy the works of the devil. At dito, winasak na niya. Na-destroy na niya yung kaaway. Ano ba yung kaaway? Kaya pag hindi ka nag-aaral, hindi magiging maliwanag. So, palayasin pa ba ang mga demonyo? Gapusin yung tinatawag na territorial spirit? Merong ganyan. Natuturo sa amin at talagang pag pumunta ka sa isang lugar, alamin mo daw kung ano yung espiritu na nakakaano doon, para bagang teritoryo ng espiritu. Anong espiritu ang sumasakop sa teritoryong yon, di ba? Pag nagpunta ka sa Pampanga ba o Olongapo, espiritu ng gambling. So, pag nagpunta ka sa Capiz, aswang, diba? May mga territorial spirits. So, meron pa ako narinig na pagpupunta kayo sa isang lugar, lalo sa ibang bansa, ang paniniwala iba, Buddhism or Islam, sabi nila, huwag ka agad magre-rebuke. Unti-unti yan. Ibabayin natin yung mga espiritu. Yun yung tawag na mga gapusin ang mga espiritu doon sa teritoryo na yon. Meron din yung putulin yung mga sumpa ng lahi. Yung mga ninuno mo, lahi ng mangkukulam. Dapat i-ano mo yan, ipapahayag mo yan. Tapos i-renounce mo ba yung parang iwawaksi mo yan, ihihingi mo ng tawad. Iba-ibang pamamaraan yung nakagisnan natin. Putulin yung mga sumpa ng lahi. Diba? Pahira ng langis ang mga bahay, mga gamit, tapos yung sigawan mo si Satanas. Hindi pwede yung malamya ang pag-rebuke. Dapat daw matigas, sumisigaw ka. Dumalo ka sa mga deliverance session. Kaya mayroong mga seminar ng deliverance. So,
Pag pinag-aralan natin 2 Corinthians chapter 10, ano ba talaga yung ginigiba? Sabi diyan, ginigiba ang mga haka, kuro-kuro. Kasi ito yung mga nagmamataas na bagay laban sa kaalaman ng Diyos. Ano yon? Yun po yung doctrine o doktrina. Di ba? Malino po yung sinasabi diyan sa verse 5, kuro-kuro, yung mga mataas na bagay, maling kaalaman, masuwaying pag-iisip, kamalian, laban sa katotohanan. Di ba? Laban sa katotohanan. Laban sa salita ng Diyos. Yan yung dapat magiba. Yan yung dapat mawasa. Kasi sabi nga, bringing every thought, binibihag ko ang bawat isipan patungo para mabihag o magpasubmit sa ginawang pagsunod ni Kristo. So ito yung ito yung warfare na yung nasa isipan nating paniniwala ay dapat talagang nakikipagkaisa sa maliwanag na katotohanan ng ginawa ni Kristo. Agree po ba kayo? Amen. Kasi nasa salita ng Diyos eh. Maliwanag naman eh. Tinapos na niya yung gawa ng kadiliman. So, delivered na yung ating inward man. So, ano bang, bakit binubuhay pa? Sabi nga, maraming sepulturero eh. Hinuhukay pa yung patay. Patay na, hinuhukay pa. At gusto pang buhayin. Dapat hindi na. Okay? So, una, tinutukoy ni Pablo ang pakikipagbaka ay laban sa maling pag-iisip. Yun ang number 1, maling kaisipan. Ang larangan ng labanan ay hindi yung gamit sa bahay o yung lahi, yung mga demonyo nagtatago. Ang larangan ng labanan ay sa isip kasi naandyan yung kuta na dapat magiba. Doktrina. Pag sinabi pong doktrina, aral. Katotohanan. Ang maling doktrina ay lumilikha ng mga kuta. Ang tradisyon ng relihiyon ay lumilikha ng mga kuta. Yung mga kinagis na nating paraan ng relihiyon. Diba? Yung very superstitious belief na paniniwala. Yun yung mga kuta. At yung maling paghahati o yung hindi tamang paghati ng salita ng Diyos, ito rin ay lumilikha din ng kuta. Dapat tayo ay maging aware, maging maingat. Sapagkat winawasak nito ang doktrina na itinuturo ni Pablo. So yun po yung una. Yung ating isipan ay dapat maalis doon sa dating kamalian. Ikalawa, ang pangunahing pag-atake na lumalabas na kaaway ay yung pagkasira ng doktrina. Dahil dito, nagbabala si Apostol Pablo. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 11, verse 3. In their time, ito sinabi ni Pablo, ngunit natatakot ako. Ito yung kinakatakot ni Pablo. Hindi yung power ni Satan. Sabi diyan, natatakot ako baka sa anumang paraan kung paanong dinaya ng ahas si Eva sa pamamagitan ng kanyang katusuhan ay masira ang inyong pag-iisip. So ang target talaga para mahiwalay ka sa Diyos ay yung isipan ay corrupt. Di ba sabi dyan, I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Simple lang naman ang gospel eh. Tinapos ang kapangyarihan ng kadiliman ng kasalanan na nagpahiwalay sa tao. At ang ministry ng gospel ay ang pagkakasundo. At tinapos na nga niya ang bisa ng kamatayan. Di ba? Kailangan maging maliwanag sa isipan dahil baka makurap. Baka ang sipag mo ang sumimba, pero corrupted pa rin yung mind. At minsan ang sabi ng iba ay pare-pareho lang naman yung tumatawag sa Diyos. Pare-pareho din lang yan. No, ang liwanag na sinasabi, baka makurap yung isipan mo ng mga maling aral. Kagaya ng pandaraya noong ahas sa panahon ni Eva at ni Adan na yung instruction ng Diyos ay binaluktot sa kanilang isipan. Simple lang, di ba? Sa pasimula pa lang ay doon na ang battle. Okay, yun ang inaatake ni Satanas, yung pag-iisip. Paano nyo ito ginagawa? Yung kasunod. Verse 4. Sapagkat kung ang pumaparito ay nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral o kung kayo ay tumanggap ng ibang espiritu o doctrine na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ibig sabihin, huwag ninyong tanggapin. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, sabi ni Pablo, or if ye receive another spirit which ye have not received,
or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Huwag nyo nang tanggapin, pagtiisan nyo na lang. Huwag nyo nang entertainin, sabi ni Apostol Pablo. Kahit na maganda yung programa, kahit pasabihin na maganda yung simbahan, doon pa rin tayo nakapokus sa pinanghahawakan nating salita ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, nung una si Jesus sa John chapter 6, ang daming sumusunod, di ba? Nung gumagawa siya ng mga tanda, nagpapakain ng mga ng tinapay, di ba? Marami bang sumusunod? Yes, marami. Lalo na pagka ang benefits ay physical. And then anong nangyari? Nung dinirekta na niya at pinarangka na niya ang katotohanan na ang sinasabi ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Sa laman, wala kayong ipakikinabang. Tapos sinabi niya na gumawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis at nasisira, physical. Kung hindi dahil sa buhay na walang hanggan. Ano nangyari? Marami sa mga alagad niya noon ay tumalikod. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Iniwan si Jesus. Nung ipinangaral na niya yung katotohanan na ang kanyang daladalang kaharian ay spiritual at hindi nakapokus lang sa physical. Di ba sabi doon, marami. Imagine niyo yung marami. Eh di ka kaunti yung natira. And even si Paul, sa 2 Timothy, nung bandang huli sabi niya, iniwan ako ng marami. Yun po yung katotohanan. Ako, ang panalangin ko, marami tayo. Pero dapat lalaban mo talaga ang pananampalataya. Na nakapokus ka, hindi sa dami, hindi sa majority. Majority is not the winner. Ang winner ay ang salita ng Diyos, ang tamang aral. Ang problema, ayaw ito ng laman. Boring kasi ito eh. Nakakaantok, di ba? Hindi naman masamang pagbigyan yung laman. Ako nga, nanonood ako ng drama box. Gusto ko ring malibang. Pero, kailangan huwag mong iiwanan ang espiritual. At kung nararamdaman mo na ayaw ng laman, ay panahon na yon para huwag mong sundin yung nasa ng laman. Amen? Kasi malino naman magkalaban ang dalawang ito. Romans 5. Ang nasa ng laman, alam nyo, pag sinabing nasa ng laman, hindi naman lahat yun immoral eh. Nung araw, religious teaching kasi, pag sinabing nasa ng laman, immoral. Hindi. Pag sinabing karnal, ikaw ay karnal, iyon ay nakapokus sa mga bagay ng pangangailangan ng laman. Yung pagkain, yung sinasabi na sumunod lang kayo sa akin dahil sa pagkain na papanis, immoral ba yon? Hindi naman immoral yun ah. Sino makakapagsabi dito na yung pagkain, yung kanila, naggumawa ng himala nga si Jesus para sila makakain. Naawa nga sila si Jesus dahil magugutom yung marami. Kaya makikita mo doon, gusto rin ni Jesus na lumakas yung mga tao. Anong purpose? Para yung aral niya. Pag malakas ang katawan, edi hindi yung lantutay. Amen. So yung karnal, yung nasa ng laman, hindi po ibig sabihin yan, immoral, kasalanan. Hindi. Kung higit lamang ang nakakakontrol sa isipan ng isang tao ay puro sa laman at hindi yung mga bagay ng Diyos, doon nagiging parang masama siya. Kaya yung nasa ng laman laban sa nasa ng espiritu at yung nasa ng espiritu ay laban sa laman. Magkalaban ang dalawang ito. Sana maging maliwanag na po sa atin ito. Hindi na tayo yung parang nahihirapang unawain. Nung sinabing, kasi kayo'y karnal pa. Pag sinabing karnal, hanggang karnal pa lang kayo, hanggang laman pa lang ang pagkaunawa natin. Pero pag sinabing spiritual, ibang aspeto na yon. So, ang spiritual ay nakapokus sa isipan. Dahil ito'y aral. Ito ay salita ng Diyos. Kaya, ang sabi diyan, huwag ninyong tanggapin kung mayroong mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, hindi sinasabi ng salita ng Diyos, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo. Pag sinabi kasing espiritu, alam ko, aral yun kaisipan. Ibang kaisipan na hindi nyo tinanggap, mabuting pagtiisan ninyo. Yan ay aral o doktrinang panlilinlang. Hindi kailangan na yung mga demonyo ay sakupin ng isang mananampalataya o kayang sisirain ka ni Satanas. No, ang pagsira sa atin ay tungkol sa doktrina ng isang mananampalataya. Ang mga hindi ligtas, nagkakaroon ng evil spirit. Ano yung spirit? Masamang kaisipan. Bakit naging masama? Hindi ayon sa kabutihan na ibig ng Diyos. Okay, tingnan natin. Ephesians chapter 2. Verse 2. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang
at mga kasalanan na kailangan daw ay ebanghelyo para magkaroon ng pagkawala sa pagsalangsang o kamatayan. Ano yung bumubuhay? Yung 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ito yung ebanghelyo. Ngayon ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. So ito yung doktrina na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyaganin ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y magsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Mapapansin ninyo yung ayon sa kasulatan. Hindi lamang yung sinasabi ng tao na tayo'y binuhay na mag-uli ni Kristo. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi lang ganun. Kailangan talagang ayon sa kasulatan. At ano yung ayon sa kasulatan? Yung dinitalya ni Pablo, yung bisa ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Dinitalya ni Pablo na yung masamang hilig ng laman ay hinatulan, Romans 8:3. Hinatulan na sa laman ni Jesus. At ito ay, sabi doon sa Romans chapter 6, ibinilang tayo sa kanyang kamatayan at ibinilang tayo sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Di ba? Basahin din natin itong Ephesians chapter 1 verse 13. Na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakhan ng Espiritu Santo na ipinangako. So yung salita ng katotohanan dapat maliwanag na totoo. Aral ng katotohanan ayon sa kasulatan. Pag ikaw ay naniwala doon, malinaw ang sabi doon, ikaw ay tinatakan. Alam nyo, pag sinabing sinelyuhan, yun ang proof, ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay tinatakan ng Espiritu Santo. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Diba? Ibig sabihin, paano ba magigrip ang Holy Spirit kapag nag-e-entertain ka pa ng mga maling aral? Kasi ako naman, ang iniisip ko, pagka maliwanag sa isang tao ang aral ng katotohanan, pag maliwanag, hindi na niya yung bibitawan Diba? Kaya kailangan tumibay. Kasi ang magpapatibay sa iyo, yung aral ng ebanghelyo. Alam mo, hindi lang sabi ng tao. Hindi lang dahil narinig mo sa pastor o sa isang minister. Kung hindi, ikaw mismo ang nakakatiyak na ito'y ayon sa kasulatan. Ibang bagay yung ikaw mismo ang nakakita ay nasa kasulatan Di ba? Kaya napakahalaga, napabasa mo ba yung itinuturo sa iyo? At nauunawaan mo ba? Kaya pag maliwanag, malabo na siguro mag-grieve yung Holy Spirit. In their time, kasi nag-grieve pa talaga ang Holy Spirit kasi dahil sa mahirap tanggapin agad sa kanila yun At lalo na kung walang interest sa pagkaunawa, ay di lalong malabo nga. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 4:3, kung ang aming ebanghelyo ay may talukbong lang ito sa mga naliligaw. Pag sinabing naliligaw, confused pa, hindi pa maliwanag. So ang battle nga is kailangan yung aral maliwanag. Dahil may posibilidad, ang sabi ng Ephesians chapter 4, kung bakit ang sabi, let us go unto perfection. Ito yung kasakdalan. Ito yung kaganapan. Dito tayo ay kumpleto na. In Him you are complete. Colossians chapter 2 verse 10. In Him you are complete. Dito, sinakdal na ni Jesus yung ating inward man. Ngayon, pag hindi mo alam ang liwanag, paano magiging perfecto sa isipan mo yan? Kaya yun ang battle. Tingnan nyo, sabi ng Ephesians chapter 4, verse 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. So yung pananampalataya, kailangan na pinagkakaisahan. Hindi po pwedeng iba-iba yung pananampalataya. Kailangan may unity sa pananampalataya. Ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Pag sinabing kapuspusan, yung kabuuan. Hindi mo lang nakita yung harapan, hindi mo lang nakita yung tagiliran, buo nakita mo lahat. Hindi lang yung labas, yung kabuuan, kapuspusan. And then sabi ng verse 14, para ano? Upang tayo ay huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala, tinan ninyo,
sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral na sa pamamagitan ng mga daya, o may daya kasi yung aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. That's why naglagay ang Diyos ng mga mentor during that time para lumago, para tumibay sa pagkakilala sa ginawa ni Kristo. Para hindi ka mahapay ng, pwede pala yun, pwede pala yun. Diba? Mahirap yung buhay na gano'n. Sasabihin na, pare-pareho naman yan. Lahat naman ay ligtas. Lahat kasi naniniwala sa Diyos. May danger doon. Okay. So, hindi kailangan na parang ikaw ay mawala sa kadiliman, lagi ka nagre-review. No? Mailalayo niya sila ang totoo niyan, kung malayo sa iyo ang liwanag ng ebanghelyo, walang kabuluhan. No? Ang pulpito ay ginagamit para sa pagtuturo ng ebanghelyo. Tingnan natin yung Acts chapter 2 verse 38. Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito yung sa panahon ng mga unang mga nanampalataya na they are still under pa rin sa old covenant system, pero kinakailangan nilang sampalatayanan si Kristo bilang anak ng Diyos. Okay. Ang number 2 ay sira ang doktrina, maling doktrina o aral. And then number 3, magsuot lagi ng baluti ng katotohanan, katwiran, ebanghelyo, pananampalataya, kaligtasan na mula sa salita ng Diyos. So, kailangan tayo po ay may baluti ng katotohanan. Iisa lang naman ang pinupuntahan ng lahat ng to. Tingnan natin sa Ephesians chapter 6 verse 11. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Tuloy ko, verse 14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. 15. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. So isa lang naman ang tinutukoy nito. Yung katotohanan ng salita ng Diyos ay talagang nandoon sa ating pagkatao. Ito'y mga simbol. Magbihis kayo. Pag sinabing ibihis ay yung pagkatao, sa kabuuan ng iyong pagkatao, ay ibihis mo yung katotohanan. At ito'y patungkol sa ebanghelyo ng Diyos. Buong kagayakan ng Diyos. Buong kagayakan daw. Para magtibay. Sa panahon kasi nila, grabe yung persecution. Kailangan nilang maging matibay. Pag hindi sila matibay sa pagkaunawa, sa aral, sa katotohanan, may posibilidad silang matangay. Di ba? Sa ating panahon ngayon, hindi naman ganun kagrabe ang persecution. Wala namang persecution na matindi Pero kung i-apply mo sa ating panahon ngayon, yung dami ng katuruan, yung dami ng mga nagsasabing sila'y ligtas. Kailangan talaga yung katotohanan ay maliwanag sa ating isipan. Sabi diyan, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatayo laban sa mga pakana ng kaaway. At ang kaaway nga ay yung sirain yung ating isipan at dalhin sa maling doktrina. So mabivisualize at maiisip natin na kailangan maging matatag talaga tayo at matibay sa katotohanan ng aral. Kaya nga sabi ko nga malimit ay dapat talaga ay kabisado mo na yung ebanghelyo Yung pasikot-sikot ng mabuting balita. Yung diyan ka na sanctified, ikaw ay inaring ganap na diyan, justified na tayo. Alam mo sa sarili mo na inaring ganap ka na. At alam mo din sa sarili mo na wala na ng kapangyarihan ng kadiliman at ang kamatayan doon sa ating inward man. Di ba? Alam mo, maliwanag na sa isipan mo na kailan may hindi ka na mahihiwalay sa Diyos sapagkat pinakipagkasundo na tayo ni Kristo. Yun yung panalangin niya na ang sino mang ibigay mo sa akin ay hindi na mawawala pa. Di ba? Ganun ang plano niya. Hindi yung nasa kay Kristo ka, mamaya, bukas, wala ka na naman. Ang hirap na buhay yon. Nasa liwanag ka, mamaya, nasa kadiliman ka na naman. Diba?
Ganun ba ang ibig ng Diyos? Pagkatapos may bisa pa ba ang kasalanan? Lahat naman tayo habang nasa physical na to, nagkakamali pa rin tayo. The good news is, yung ating inward man ay sinircumcise. Inihiwalay na, inopera sa spiritual. Iwinaksi yung cancer, yung masamang hilig ng laman. Bakit? Sa paanong paraan? Doon sa cross, kinuha ni Kristo. Hinatulan sa kanyang laman yung bawat laman ng tao na pinananahanan nung kasalanan, nung sinful nature, sinful flesh, the body of sin, which is the outward man, napako, namatay at inilibing. Kaya sabi ng Romans chapter 6, count yourself, ibilang mo ang iyong sarili sapagkat inilakip tayo sa ginawa ni Kristo. Inilakip tayo. Sa lahat ng nangyari kay Kristo, kahit sino ka, anong kalalagayan mo sa buhay, ano man ang standard ng buhay mo, ikaw ay ibinilang ni Kristo. Amen? Yun yung napakaganda sa katotohanan na maliwanag sa atin ngayong pananampalataya. Ang sandata ay ang salita ng Diyos. No? Yun ang tabak ng Espiritu. Ephesians 6:17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito naman yung ating talagang sandata panlaban. Saan? Sa kamalian para mabaluti ka ng katotohanan. Nakukuha niyo po ba? Ang dahilan kung bakit yung pagtitiyaga sa pag-aaral, pagre-research, lalo na pupunta tayo doon sa ika-4 para makumpleto yung tamang paghahati. Rightly dividing the word. Kailangan ang tamang paghahati para sa tunay na pakikibagbaka sa aral, sa doktrina. Sabihin na natin spiritual warfare, pero hindi ito yung sinasalangsang mo yung mga evil spirits. Tapos na yung mga evil spirits Ang evil spirits para sa akin, mas maling kaisipan, masamang kaisipan. Kasi yung espiritu, diwa. So kung ang isang isipan ng isang tao ay nakurap, evil, masama. Diba? Pero yung parang being na napuposes ka, hindi po dapat ganon. Yun ang maliwanag sinasabi ng kasulatan. Hindi, ang labanan ay spiritual warfare na parang sa masamang espiritu, kundi doctrinal warfare kung tinatanggihan mo yung doktrina ibinigay ng Diyos para sa ngayon. Sabi niyan, mag-aral kang ipakita ang iyong sarili na subok sa Diyos. Yung sabi ng 2 Timothy 2:15. Mag-aral kang ipakita ang iyong sarili na subok sa Diyos. Manggagawang hindi kailangang mapahiya na tama ang paghahati ng salita ng katotohanan. Tinagalog lang talaga yung KJV. Rightly dividing the word. Sa tamang paghahati ng salita ng katotohanan. Karamihan sa mga simbahan ay mayroon pang debate dahil hindi tama yung pagkahati. Bakit? Pinaghahalo-halo. Pero pagka sa doktrina na ay patay. Hindi po masarap, hindi maganda. Ano ba yung mga pinaghahalo-halo? Yung signs and wonders na para lamang sa bansang Israel. Yung kapangyarihan ng pagpapagaling ng mga apostol, yung pagpapalayas ng mga demonyo sa ministeryo ni Jesus nung panahon na yon sa lupa. Yung doktrina nung transition, hindi naintindihan kasi yon. Kasi mayroong mga gumagawa pa sa ilalim ng kautusan, especially yung mga Hudyo, pero in progress. Nagkaroon ng progression. Nung una, mayroon pa silang ginagawa na under the old covenant system. Yung pagbabautismo sa tubig, which is sanctification na literal. Yung bawal silang makisalamuha sa mga Gentiles, nangyari kay Peter, di ba? Yung iba yung komisyon ng mga apostol, yung komisyon ni Pedro, ay ando lang sa mga Hudyo. Iba naman yung komisyon kay Pablo, yung batas ng biyaya at yung sa misteryo na sa kanya ipinahayag. Yun yung aral ni Pablo para sa body of Christ. Dapat maliwanag po sa atin yan. At pag naging maliwanag yan, magiging matatag ka. Hindi ka basta-basta matatangay dahil nakaka-inggit sila, iba yung mga happenings nila. Sa salita ka ng Diyos, nakatingin sa aral. Yung tamang pagkahati-hati. Dahil pwede tayong madaig sa ganda ng programa, theatrical, madrama, maemosyon, ang isang simbahan, maganda ang bandings, no? Maganda nga yung kanilang programa. Pero kung sa mga bagay na ito ay mayroong kamalian, yun ay mayroong kadelikaduhan. Ang paghahalo na yun ay lumilikha ng kalituhan. At ang kalituhan ay hindi espiritual na tagumpay. Amen?
Sapagkat ay sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Saan kaguluhan? Doon sa aral. Hindi yung bonding. Hindi, meron nga kaming unity eh. Ang ganda nga ng aming samahan eh. Samahan nyo lang. Pero sa Diyos, baka mahiwalay kayo sa aral. Sapagkat ang doktrina ni Kristo ang nag-reconcile. Tingnan natin, makikita natin, ano ba yung nagkokos ng division? So, ayaw nung marami nung aral, nung doctrine. Ang sabi ng maraming simbahan, doctrine divides. Love unites. Parang sarap pakinggan. Ang gusto nilang love ay yung kanilang fellowship. Nawawala yung love ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na nagkasundo ay sa pamamagitan nung aral nung ginawa ni Kristo sa krus. At kung mali ang aral mo, nag-cause ng division sa tao at sa Diyos. Yun ang usapan. Ang usapan ay hindi yung bonding ng tao, hindi yung barkadahan. Hindi po masama yun. Tayo ay nakikisama. Yung social life sa lupa. Pero pag pinag-usapan sa Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagkakaisa ng pananampalataya ay mahalaga. Ang aral ng pananampalataya ay kailangan tama ayon sa kasulatan. At tama ang pagkakahati-hati. Di ba? Ang liwanag dyan na ang Diyos daw ay hindi Diyos ng kalituhan. Number 5. Ano yung number 5? Sinabi ni Pablo na tumayo. Ibig sabihin ng tindigan mo, pananampalataya mo. At hindi yung habulin mo yung kaaway. Kailangan daw habulin yung kaaway. At para wag magtagumpay. Okay. Sa Ephesians chapter 6, paulit-ulit na sinabi ni Pablo, sa verse 13, dahil dito magsikuhay kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ayon. Yun palang ibig sabihin ng tumayo, magsitibay. Upang kayo ay makatayo na matibay. Sa ibang salin kasi, upang kayo ay makatayong matibay sa masamang araw at pagkagawa ng lahat ay manindigan. So, hindi mo dapat habulin yung demonyo. Wala na nga yung demonyo eh. Yung pangalanan ng demonyo, ano pangalan mo? Di ba ganun yun? Kami nun ginagawa namin yun eh. Kasi nakita namin na ginagawa yun ni Jesus, ginagawa yun ng mga apostol. Anong pangalan mo? Pangalan namin ay Legion. Di ba? So, sa panahon natin ngayon, hindi na para ganun. Gapusin yung mga espiritu. Ibahin daw yung masamang espiritu. Ibig sabihin, mayroon pang mga masamang espiritu. Maggawa ng exorcism. Hanapin ang mga sumpa. Utusan ng mga anghel. Oh, alam nyo na to. Mayroong mga nag-uutos sa anghel eh. Di ba? Hindi ko na mabanggitin. Lumaban para sa teritoryo. Ang sinabi, hindi yan. Ang sinabi, manindigan. Tumayo sa katotohanan. Tumayo sa bisang ng biyaya na ginawa ni Kristo. Tumayo sa ebanghelyo ni Pablo. Tumayo sa salita na tama ang pagkahati. Ang spiritual warfare ngayon ay ang doktrina. Ang larangan ng labanan ay sa isip. Ang mga wawasakin ng katotohanan na salita ng Diyos. Kailangan talaga mag-aral ka, mag-research ka. At dapat gawin natin po ito. Yung mga bata nga, kung maaari hanggat bata pa, ikinukwento na natin. Ang baluti ng Diyos ay gamitin yung aral. Ang tabak ng Espiritu ay ang salita ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay tinatakan na. Hindi sinasaniban ng demonyo. Diba? Ang isang mananampalataya, hindi ka na pwedeng saniban ng demonyo kasi pinananahanan na tayo. Tayo ang templo ng Espiritu Santo. Maliwanag po ba yun? O bakit sinabi pang magkakaroon pa ng mapoposes ka ng demonyo? Alam nyo, sa totoo lang, it's all in the mind. Sabi ng marami, it's all in the mind. Nasa isip lang yan. Kung yan ang iniisip mo, yan ang mangyayari sa'yo. Pero kung ang isipin mo yung sinasabi ng kasulatan na totoong ginawa ng bisa ni Kristo, ikaw ay mananagumpay. Amen? Sino may gusto nun? Di ba? Yun ang maganda. No? Ang mga mananampalataya nakatayo sa salita ng Diyos. Tinatakan ng Espiritu Santo at hindi na pwedeng maaniban ng masamang espiritu. Kaya huwag na kayong matakot. Baka lumundag Baka lumundag sa atin yun Paano malulundagan ka pa? Maliwanag yung bisa nung ginawa nung ebanghelyo ni Kristo. Ang tama na sinasabi ng kasulatan, ang gigibain mo yung mga maling kuro-kuro. Handa ka na open learning nga. Bukas ang isipan mo sa katotohanan. Kung sakaling makita mo, maski ako, mayroon pa palang tama, kailangan itatama mo yung maling kuro-kuro. Tumayong matibay laban sa mga pakana nung maling aral. Isuot mo yung baluti ng katotohanan ng Diyos. Lagi mong kinukuha yung tabak. Yan yung sandata.
panlaban mo sa mga maling aral, yung salita ng Diyos. Tama rin yung paghahati. Alam mo yung sino yung kausap, anong panahon, ano yung mensahe. I-apply ko ba to? O ito'y tapos na, nangyari na to. Nagiging aral na lang, karagdagan sa kaalaman na malinaw yung ganda ng ginawa ng Ebanghelyo. Binabasa natin yung mga kasaysayan na yon, pero hindi mo na dapat i-apply yon sapagkat nasa bagong tipan na tayo sa ginawang tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Okay. Noong panahon sa lumang tipan, may bisa ang kasalanan. Ang Holy Spirit, darating, umaalis. Kung bakit sinabi ni David na huwag mong alisin sa akin ang iyong espiritu. Di ba may kanta nun? And take not thine Holy Spirit from me. Di ba? Create me a clean heart, O God. Na-create na. Tayo ay new creature na. Ang sino mang na kay Kristo ay bago nang nilalang. O di ba? Ilalaban mo yon. Kung merong mali doon sa kanta na yon, dapat itama mo. And take not. Aalisin pa ba ng Diyos ang Holy Spirit kung talaga nasa iyo ng Espiritu? Sipin natin. Kaya napakaganda nung malinaw ang salita ng Diyos. Di ba? Nasa tamang paghahati. At ano ba yung number 5? Yung tumatayo ka sa katotohanan. Nakatayo ka sa matibay na sandigan. Meron kang tabak ng Espiritu at tama ang paghahati ng salita ng katotohanan. Mag-iingat ka sa ibang aral ng ibang ebanghelyo. Yan. Pag nakita mo na ibang aral yun, ebanghelyo nga, naandun nga yung tinubos nga tayo ni Kristo, pero may bisa pa ang kasalanan. Diba? Naandun pa yung kautusan. Samantalang, ang sabi ng Pablo, tinubos na tayo sa kautusan. Una yung mga Hudyo. Diba? At tayo daw ay wala na sa kautusan. Pagkatapos, meron silang Kristo, meron silang krus, pero may kautusan. May bisa pa ang kasalanan. Yun yung ibang ebanghelyo. Ibang-iba nga. Kailangan alam mo, na-differentiate mo. Hindi ka madaya, mananatili kang matatag sa doktrina o aral ng Panginoon. Konklusyon, ang spiritual warfare ngayon ay hindi ministeryo ng paghabol at pag-cast out sa mga demonyo. Ito ay labanan para sa katotohanan, laban sa doktrina na panlilinlang. Naginigiba ang mga kuro-kuro, sinisira yung mga maling kaisipan, at ang panlaban natin ay ang pagkaunawa sa salita ng Diyos sa tamang paghahati o rightly dividing the word. Amen.